Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon Jesucristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao na ating pinakamamahal na bansang Pilipinas tinagurian, perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng mundong ito na nilikha pinagkatiwala ng Diyos sa buong sangkatauhan, kung kaya't saan man ay merong mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa iba't ibang dako. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Pangonan, ay narito muli upang pangunahan ng episode 309 ng Ride On na Ministry. Araw po ng Tuesday, December 29 na 2020. Yes, ang Ride On na Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words. Ride on with the sound of praise, worship, prayer, and service. Manalangin tayo sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus Christ, we indeed invoke your presence into our midst to the power and acts of your Holy Spirit, O God. Please, Lord Jesus, bear with us your presence, providing us the inspiration, the empowerment, the upliftment, and even the ability to understand your words, and of course, the ability also of putting into practice all the messages that you would like to instill to us. Provide us, O Lord, the window of hearing your word, the window of success, the window of opportunity, and the window of embracing you, O Lord, with much love and trust and faith in thee. Lord Jesus Christ, provide us harmonious and sound internet signal for the propagation of the gospel. May your name be glorified in our lives and in our midst respectively. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen at amen sa ating Panginoon. Yes, amen sa Panginoon, at napakabilis ang araw dumartal sa ating mga buhay. At ilang araw na lamang po ay bagong taon na 2021 na. Yes, kaya tayo ho ay magpuri sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. At awitin po natin ang This is the Day. At gayon din yung I've got a peace, I've got love, and I've got a joy. Yes, purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. At mag-isabay kayo umawit sapagkat ang mga awiting ito ay memorize pa natin ito mula nung tayo po'y mga bata pa. Inaawit na sa church. Yan ho ang mga unang inaawit namin nung panahon namin ng kabataan. Di ko alam kung inaawit pa rin ngayon. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it, for this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day
This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Malapit na ang bagong taon, We will rejoice and be glad in it, Malapit na ang bagong taon, tayo'y magsaya, purihin siya. Malapit na ang bagong taon. 2021, yes. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. Hallelujah, I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. Hallelujah, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. Hallelujah, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. Hallelujah, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul, Hallelujah, praise the Lord. Napakan natin ang pangalan ng ating Panginoon sa araw na ito. Hallelujah, praise the Lord. At i-cheer natin ang buong kalangitan ng ating Panginoong Diyos. At tunay nga naman na dapat natin siyang purihin. Ang kanyang ipinagkakalob sa atin na kapayapaan at gayon din ang pag-ibig at gayon din ang kagalakan nagmumula sa Kanya, ay tunay nga naman na bumubulwakan na parang bang isang ilog na maagos at parang bang isang dagat at parang bang fountain na bumubulwak. Hallelujah, praise the Lord. Malapit na po ang 2021. Kaya nga ho, paghandaan natin to, handa natin ating mga puso, isipan at buhay, pamilya at lahat-lahat. Hallelujah at praise the Lord. Amen at amen sa ating Panginoon. Yes, amen sa ating Panginoong Diyos. At tayo po ay magpatuloy sa ating pong sinisiris na pinag-uusapan dito sa Ride On Ministry, na kung saan ay pinasimulan natin noong nakaraang Sabado. Ay ito po ang pinaka-passage natin, Galatians chapter 5 verses 22 to 23. At ang ating mong ginagamit na Biblia ay mula sa Full Gospel na salin ng King James sa version at gayon din sa Magandang Mabuting Balita Biblia as published by the Philippine Bible Society. At kahapon po pinasimulan natin na talakayin ang bunga ng Espiritu, at kahapon po ay pinag-usapan natin ang unang bunga ng Espiritu ay ang pag-ibig. At ngayon naman ho, sa pangatlong series ng pagkakataon na ating pong pagtalakay,
Ang pangalawa na bunga ng Espiritu ay joy. Yes, J-O-Y. Sa isang acronym yan ay yung letter J, Jesus, yung letter O, over, at yung letter U ay you. Jesus over you. Hallelujah. Sa ating Panginoon, joy. Tatlong salita lamang at sa wikang Tagalog ay kagalakan. At kung titingnan natin ano ba yung Greek word nitong joy, C-H-A-R-A, chara o kara, yes, chara, na kung saan ang ibig sabihin nito ayon doon sa aking nabasa na biblical thoughts in accordance to this word joy. It has something to do, my dear friends in the Lord, the feeling of gladness. Yes, the feeling of gladness. Ang pakiramdam ng sa kagalakan, tuwa, na kung saan ay atin pong ibinubulalas sa banal na presensya ng Panginoon. For curiosity's sake, tinignan ko, sinilip ko yung Webster Dictionary. Ano po? Kung ano ba ang pakahulugan niya tungkol sa feeling, F-E-E-L-I-N-G, na kung saan ay alam natin yan. Of course, alam natin yan, lalo na sa mga psychologists. Di ho ba kapatid na Karina Roman? You're a psychologist, PhD in psychology. The feeling of gladness. Ngayon ang sinasabi ng Webster Collegiate Dictionary at sa punto de vista ng noun po, binabanggit dyan ang ilan sa mga bagay na patungkol sa feeling. Maalala ko tuloy yung awit na, may awit na feeling Siguro 70s yun, ano? Feeling. Yan. Hindi ko na alam yung karugtong niya. Pero ang sinasabi sa diksyonaryo, itong salitang feeling, na kung saan ito po ay one of the basic physical senses of which the skin contains the tip ends organs and of which the sensation of touch and temperature are characteristic. At sa pinakabuod nito ay yung touch, T-O-U-C-H. And we praise the Lord sapagkat tayo po ay pinagkalooban ng ilang mga senses. At isa sa mga basic senses ay ito pong nakakaramdam tayo. Meron tayong feeling na pipil natin. Sinasabi natin na I can feel it. You can feel it. We can feel it. Di ho ba mga kapatid sa Panginoon? And then binabanggit din sa dictionary, a sensation experience. Through this, sinasabi na one of the basic physical senses na pinagkalob sa atin. It can be experience. Yes, it can be experienced through that gift ng Panginoon na sense na kalob niya sa atin. Ngayon, in the generalized point of view, in accordance with this body na ipinagkatiwala kaloob ng Diyos sa atin, yun hong generalization niya according dito sa source natin ng ating body, ay tunay nga naman na meron tayong tinatawag na consciousness, generalized body consciousness and sensation. We are indeed being
conscious of what we feel, of what you feel, and what we feel. I can feel it, you can feel it, we can feel it. And then sinasabi din ng dictionary, yung patungkol naman doon sa ating pagiging grateful dito sa mga kaloob na ganito, na kung saan ay atin din hong tinitingnan yan in the context of being appreciative, o dili kaya being responsive. Ibig sabihin nun sa konteksto ng ating kabalayan, awareness natin, at gayon din sa konteksto ng recognition, and of course we indeed experience a feeling of safetyness. Hallelujah at praise the Lord. Gayon din binabanggit din ng ating source na dictionary na kung saan itong isang salitang feeling, an emotional state or reaction, a kindly feeling toward someone. Yes, yan ho ay nangyayari din sa atin. We have the emotion. Yes, sa ating reaction, response sa anumang meron tayong interaction sa anumang mga bagay, at gayon din sa mga tao, at gayon din sa anumang mga nangyayari sa buhay natin, sa kapaligiran natin, emotionally with that state or reaction. Yes. Pero sa ating mga pakiramdam, sa ating feelings, sa mga iba't ibang varieties of situation natin sa buhay natin, of course, nandun lagi yung ating pagiging kindness sa lahat ng ating mga nararamdaman, sa ating mga feelings. We can indeed come into the semblance of feeling natin. Marunong tayong magbalanse. Yes, lalo na tayo ng mga mananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Yes, tama yung sinasabi ng dictionary na kung saan in the plural context of feelings, mga kapatid, sa Diyos, nandun yung konteksto ng pagiging susceptibility to impression, kung kaya meron tayong mga sensitibidad. Yes, sensitive tayo as a human person. Kaya nga tayo po ay nagkakaroon ng reaction, nagkakaroon tayo ng remarks sa anumang nararamdaman natin, sa anumang nangyayari sa ating kapaligiran, na kung saan ay meron mga pagkakataon nasasaktan tayo, maging sa ating mga naririnig, nasasaktan tayo maging sa mga kilos. Yes, tayo po ay nagiging susceptible to impression, sapagkat meron tayong capacity of being sensitive. Yung sensitivity na pinagkakalob ng Panginoon as part of that one of the basic physical senses na kung saan ay kaloob ng Panginoon sa atin. At gayon din sinasabi ng ating dictionary, upang lalo natin maunawaan malalim at malawak the undifferentiated background of one's awareness, considered apart from the identifiable sensation, perception, or the so-called thought. Yes, napakalawak ang sinasabi diyan. And of course, the overall quality of one's awareness. Yes, tayo po ay mga tao na nilikha ng Diyos na hindi po tayo manhid. Meron tayong kamalayan, meron tayong sensitivity, meron tayong awareness, meron tayong consciousness. At gayon din na kung saan ay tayo ay nagkakaroon ng conscious of such recognition. Yes, yan ay bahagi ng ating human condition as created in the image of God. Yes, gayon din na kung saan sinasabi ng ating source sa dictionary, often unreasoned opinion or belief, nagkakaroon tayo ng sentiment. Yes, na sinasabi diyan, what are your feelings about this subject? What is your feeling about experience? What is your feeling about that situation? What is your feeling in different situation in life? What is our feeling sa nangyayari na global pandemic? Ano ang feeling natin itong nakalipas na celebration ng Pasko? Ano ang feeling natin sa paparating na bagong taon na atin pong babaybayin?
Hallelujah at praise the Lord. Yes, kaya nga may mga pagkakataon we are being sentimental on many part and parcels ng ating buhay at gayon din sa mga mahalagang mga bagay na kung saan ay ating pong celebrate. At gayon din na kung saan yung mga sentiments na yan, yung feeling na ating pong nararamdaman mga kapatid sa ating Panginoon ng pangkasalukuyan. At gayon din meron din tinatawag ayon sa dictionary na presentiment. Yes, ang ibig sabihin na ay meron tayong pakiramdam, meron tayong feeling na kung saan ay meron tayong advanced perception. Halimbawa, she's not doing good. She's like this, like that, and like this, like ganito ako. Hindi pa nangyayari. Meron tayong presentiment. Yes. At yan ay bahagi ng ating awareness, ng ating sensitivity at gayon din ng ating perception of thoughts and so on and so forth. And of course, with that, my dear friends in the Lord, our Almighty God, binigyan din tayo ng kakayanan, ng capacity na kung saan ay tumugon na emotionally, lalong-lalo na mga kapatid sa Diyos, sa mga mataas na tugatog antas ng ating mga emosyon, na kung saan sa kanyang mga bagay, mga kapatid, sa Panginoong Diyos ay nasusubok ang ating emosyon, nasusubok ang kalidad kung saan, hanggang saan yung ating feeling at naapektuhan ba niya, ang feeling ba natin ay disturbed, ang feeling ba natin ay ayos, ang feeling ba natin ay attune always with the feeling of God. Yes, kung meron tayong feelings, ang Diyos ay meron din hong feelings, pakiramdam sa atin. Kaya nga ho, dyan sa bagay na yan, ng kapasidad na binibigay sa atin to respond emotionally, especially with the higher emotions, ayon sa dictionary na kung saan ay matatagpuan natin maging ang mga mamaliliit at mahalagang mga bagay, na kung saan yung nasusumpungan natin, yung makapakiramdam ng mga tao, nasusumpungan natin, meron tayong kakayanan na ma-perceive yung ating sensitivity, yung ating senses, mga kapatid sa Diyos, kung gaano kalaki at kaliit ang feeling ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mahal na ina, ng ating mahal na tatay, yung ating mga anak at sino pa man. Yes, meron tayong kakayanan na ganyan. And of course, my dear friends in the Lord, even in our status as a human person, yes, connected with the environment sa lahat ng kapaligiran natin, we have that feeling also, my dear friends in the Lord, interacting with this world, interacting with the environment, sa kalikasan at gayon din sa iba't ibang mga bagay. At meron din mga pagkakataon na kung saan ay nakakaramdam tayo ng takot. Meron din pagkakataon na kung saan ay meron feeling tayo na parabagang merong multo, na parabagang merong nagpaparamdam sa atin. Yes, mga kapatid sa Diyos, sa iba't ibang aspeto ng ating mga buhay, even in the artistic world, in the architectural, engineering, in the ministry of the church, in the religious context, whatever context we belong. Yes, nandun ang iba't ibang mga diversified feelings na nararamdaman natin. At napaka-important din yan, mga kapatid sa Diyos, sapagkat nilikha tayo ng Panginoon na meron pong feeling, meron tayong sense na ganyan na kaloob niya sa atin. And of course, tayo ho ay binibigyan ng pagkakataon na kung saan ay nakakadaupang palad natin ang lahat ng mga ito, na kung saan nagkakaroon tayo ng mainam, yes, fine feeling, good feeling, happy feeling, glad feeling, and feeling ng feeling nararamdaman natin. At tayo po ay nagkakaroon na in solidarity and camaraderie of all these beings na nilikha ng ating Panginoon, because indeed, in the one hand and on the other hand, at any rate, mga kapatid sa Diyos, sa ating pakiramdam na kaloob ng ating Panginoon, natututo tayo kung hanggang saan at lalim ng ating
ng ating pagiging mabuting katiwala, yung ating responsibility, duties and responsibilities with accountabilities for all of this. Kaya nga napakahalaga na tayo po ay magiging sensitibo, aware, conscious. Kaya napakahalaga, isang salita pa lamang yan, feeling. Yes, joy ang ating tinanalakayin. The feeling of gladness, dichara in Greek word. Kagalakan sa Tagalog. Napakahalaga yan. The feeling of gladness. Tinignan ko rin ano ba itong gladness na ito na nakakonekta doon sa feeling, the feeling of gladness. Ngayon ang sinasabi ng dictionary, experiencing pleasure, experiencing joy, experiencing delight, na kung saan ang mga ito ang nagbibigay sa atin ng happiness na tinatawag. And of course, sapagat meron tayong gladness deep within our hearts, meron tayong delight deep within our hearts, meron tayong pleasures deep within our hearts in conjunction with the one up there na nagbibigay po sa atin ng gladness, ng feeling of gladness, at tayo po ay pinagkakalooban ng kasapatan ng happiness na nagmumula sa Kanya. At gayon din sapagkat yan po ay meron tayong ganyang pakiramdam, yes, tayo po sa ating pagtugon, naroon ang ating willingness to respond, yes, willingness to do it, yes, nandoon ang ating kusang loob na kung saan ay tumugon upang sa ganon ay hindi lamang tayo yung merong pleasure, hindi lamang tayo yung merong joy, hindi lamang tayo yung merong delight, hindi lamang tayo ang nakakaranas ng happiness sa poder ng ating Panginoon, kundi very much willing tayo na kung saan ay i-share natin ito. Di ho ba napakaganda niyan? Isa pa na sinasabi ng diksyonaryo, made pleased, made satisfied, or grateful, often used with of was glad of their help. Yes, mga kapatid sa Panginoon, ang bagay na yan, mga kapatid sa Diyos, ay napakahalaga po. Tayo po ay nakakaramdam, nakaranas po ng satisfaction, nakukontento tayo. Hindi man natin ma-please lahat, pero ang Diyos na ito na nakatugaygay sa atin, everything we owe to Him, everything na ginagawa natin, tinitiyak natin na ito po ay nakakalugod sa paningin ng ating Panginoong Diyos, and how grateful we are before the presence of the Lord Jesus Christ, even in the context of our ministry to help. Yes, bayanihan to help as one. Yes, bayanihan to heal as one, bayanihan to recover as one. Yes, bayanihan na meron tayong malasakit, meron tayong pagkalinga sa ating kapwa, meron tayong concern, meron tayong pakailam sapagkat we have that feeling of gladness in the Lord that Jesus Christ, the Almighty God, through the power of His Holy Spirit. Mga kapatid sa Diyos, sa mga punto niyan, sa mga bagay na kung saan ay lagi pong tumatatak sa puso natin, at gayon din sa mga tao na kung saan ay naambunan natin ng ganitong klase ng gladness at ganitong pakiramdam. So impressive, at gayon din na yan po ay nagbubunga ng kagalakan. Yan po ay nagbubunga ng happiness, nakapagpapaligaya tayo, nakapagbibigay po yan ng joy sa mga tao lamang tayo. Glad that we can shout out to the whole world. Glad that we can shout out within the family. Glad that we can shout out in the church wherever we are. And even in the marketplace, in the office work, yes, saan man tayo naroon. Napakahalaga po yan. Alam niyo po, napakahirap po yung wala tayong joy, wala tayong gladness. Kaya nga po mga kapatid sa ating Panginoon, kapag tayo ay merong feeling of gladness, mga kababayan at mga karaydoon sa ating Panginoong Diyos, na kung saan nababanag sa atin, nababanag sa inyo, na tayo po ay nagniningning, na tayo po ay nagiging
blessings sa mga tao. Yes, yun lamang tayo makapagpangiti ng tao. Yun lamang tayo makapagpaligaya ng tao. Yun lamang tayo ay makapag-ambag ng hope na makapagbibigay po ng gladness sa puso ng tao. Yan ho, what a gigantic ministry that we are doing. Yes, hallelujah at praise the Lord. Kaya nga ho, napakahalaga po yan. Iisang salita na joy, pero napakalawak ang kanyang sinasabi sa atin. Kaya nga ho, itong tinatalakay natin na isa sa mga bunga ng Espiritu, na the feeling of gladness. Importante po ito. Yes, ano ba ang tinutungtungan nitong the feeling? Yes, the consciousness, the perceptivity, the receptiveness, the awareness of that feeling of gladness. 5 yung ating nakikita na tinutungtungan yan. 5 yung nakikita natin na pinakapundasyon yan unang-una. Yan ho ay nakabatay sa pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, yan ho ay nakabatay sa grasya ng Panginoon. Yan ho ay nakabatay sa blessings ng Panginoon. Yan ho ay nakabatay sa mga promises ng Panginoon. At yan ay napakabatay sa tinatawag natin nearness, yung pagkamalapit ng Diyos sa atin. Na kung saan ang mga bagay na ito, mga kapatid, sa Diyos ay nananahan sa mga mananampalataya, sa mga tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Kaya nga ho, itong feeling of gladness based on love, based on grace, based on blessing, based on the promises of God, and based on the nearness of God that belongs to those who believe in Jesus Christ. At palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos at hallelujah at praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon. Sinasabi natin yan sapagkat merong mga ilang bersikulo na mga nagpapatunay nito. Una, ayon sa Psalms 119 verse 16, I will delight myself in thy statutes, I will not forget thy word. Yes, napaka-importante na batayan yan. Sa bigay mong kautusay, lubos akong nalulugod. Yes, iingatan sa puso ko upang iyo'y di malimot. The importance, the expectations, and the demands of the importance of coming into Jesus Christ, our God, the Father, Yahweh, to give not only ample time, a quality time, a regular time, a religious time, na kung saan ang mga salita ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos, ang mga kautusan ng Panginoon, kapag ibinuhos natin ang ating mga sarili na binabasa, yes, na ginugunam-gunam at inaalam natin, hinuhukay natin ang bawat mensaheng hatid nito at iniingatan natin sa ating mga puso at di natin makakalimutan. Anong nagiging feeling natin? The feeling of gladness na nagbibigay po sa atin ng joy. Jesus over you. Yes, Jesus over us all. Hallelujah at praise the Lord. Kaya di mga kapatid sa Panginoon, doon sa 2 Corinthians chapter 6 verse 10, na isa rin biblical foundation ng ating tinatalakay, ang ganitong sinasabi niya, as sorrowful, yet always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing and yet possessing all things. Napakahalaga rin yan. Sa konteksto ng ating mga buhay na kung saan tayo po ay nakakaranas ng hapis, tayo po ay nakakaranas ng kahirapan,
Iba't ibang klase ng pagsubok nararanasan natin. Pero yung sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sa mga manampalataya doon, lalo na dito sa talatang 10 ng kabanatang 6 ng 2 Corinthians, inaring hapis na hapis. Matindi, hindi lang hapis, hapis na hapis. Gayon may laging nagagalak. Mukhang mahirap, ngunit nagpapayaman sa marami. Waring walang sala, ngunit akin ang lahat ng bagay. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay nakakaranas ng problema. Sa gitna niyan, meron ba tayong kagalakan nararamdaman? Do we have that feeling of gladness and joy in the Lord Jesus Christ? Sa panahon na meron tayong karamdaman, meron ba tayong feeling of gladness and joy? Sa panahon na kung sana hirap na hirap tayo sa ating mga buhay, meron pa rin ba tayong kagalakan na magpuri, na sumambat, magpasalamat sa ating Panginoong Diyos? O dili kaya'y magpapatuloy tayo na lupaypay, magpapatuloy tayo na hinagpis, magpapatuloy tayo na kung saan nananaghoy. Well, ang sino mang merong Kristo sa kanyang buhay, na kailangan hindi maitatago ang feeling of gladness, feeling of joy, experiencing that joy, sharing that joy, and making that joy to have as hope and opportunity to walk on with the Lord is to move on, na hindi sumusuko sa buhay na ito. Mga mensahe ng paparating na New Year yan sa atin. At ano naman sinasabi doon sa 1 Peter kabanatang 1 talatang 8? Yes, sinasabi naman dyan, the Apostle Pedro, whom having not seen, yet loved, in whom though now ye see him not, yet believing, yet rejoice with joy unspeakable and full of glory. Yan ho yung konteksto na kung saan ay tayo po ay nakaka-receive ng tinatawag natin na special blessing, natatanging pagpapala ng Diyos na tayo na mga mananampalataya sa panahon na kung saan hindi natin nakapiling si Jesus ng face-to-face, eye-to-eye, katulad ng mga 12 disciples at mga unang nakawitness ng kanyang ministeryo, ng kanyang paghihirap at gayon din ng kanyang pagkabuhay na maguli at gayon din ng kanyang ascension at paglisan muli. Pero binabanggit ni Apostol Pedro, mga kapatid, sa Diyos na kung saan hindi natin siya nakita. Yes, kailanman. Ngunit siya'y inibig natin. Yes, hindi pa rin natin siya nakikita magpahanggang sa ngayon. Ngunit nananalig pa rin tayo sa Kanya ng tuloy-tuloy. At dahil diyan, sinasabi ni Apostol Pedro, dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan ng salita. Di ba ang ganda, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos? Ano ba yung sinasabi? Ano ba yung katugunan ni Jesus kay Thomas nung panahon na kung saan nabuhay siya na maguli? Pero hindi siya naniniwala hanggat hindi niya makita ang kanyang kamay, yung tinagusan ng pako. Yes, at gayon din sa tagiliran ng ating Panginoon Kristo. Ano bang sinabi ng ating Panginoon kay Tomas doon sa kabanatang 20, talatang 29 ng John? Yes, ang kanyang sinasabi doon, sinabi sa kanya si Thomas ni Jesus ang ganitong salita, naniniwala ka na sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Yes, what an special blessing
For you, for me, and to all na nananampalataya sa Panginoon kahit hindi natin siya nakita sa panahon na nasubaybayan ng mga naunang disciples ng ating Panginoong Diyos. Nga ho, let us continue to have that faith. Palakasin natin. Patibayin natin ang ating pananampalataya. Diligan natin ang ating pananampalataya. Yes, bigyan natin ng pagkakataon na magsanga yung ating pananampalataya, na magdahon ang ating pananampalataya at gayon din na magbunga ang ating pananampalataya sa Kanya. At isa sa mga bunga nito ay ang kagalakan, ang joy. Yes, Jesus over you. A feeling of gladness in the Lord Jesus Christ. A feeling of gladness, anuman ang situation nararanasan sa mundong ito. Ano naman sinasabi ng Apostol Pablo doon sa Philippians chapter 1 verse 14? Na mapanghahawakan din natin, and many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are bold to speak the word without fear. Nung sinabi ni Apostol Pablo dito ay nasa kulungan siya. Yes, kung bakit siya ay nakulong. Sapagkat hindi siya mapipigilan na magsiwalat ng salita ng Panginoon. At hindi niya maitatanggi si Jesus sa kanyang buhay. At kanyang ipinapatotoo na kung saan at ang karamihan sa mga kapatid kanya ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon. Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita. Mga kapatid sa Diyos, kung meron tayong feeling of gladness, kung ine-experience natin ang joy sa ating mga puso sa Panginoon, kung tayo satisfied, pleased tayo, kung tayo ay meron tayong sensitivity, awareness, consciousness, and interactiveness into the society, in the community, with people and communities. Anong ginagawa ng kagalakan meron tayo na nag-uumapaw? Anong ginagawa ng ating pananampalataya na lalong napapalakas sa tumitibay? Ang sinasabi ni Paul dito, kinakailangan na sumasabay din na kung saan ay lumalakas. Ang alin? Ang ating mga loob, ang ating paninindigan, ang ating passion, ang ating commitment and dedication to preach the gospel, to teach the gospel, to share the gospel. Ipaalam si Jesus sa multitude. I-share ang mabuting balita na walang takot, na walang pangamba, na hindi tayo nahihiya. Sapagat kung hahayaan lamang natin ang kagalakan mamukadkad sa ating mga puso at di natin ibinabahagi, anong ating magiging pakinabang sa community? Di ho ba nararapat lamang na i-share natin bakit tayo merong joy? Bakit tayo merong pananampalataya? Bakit meron tayong pag-ibig sa Panginoon? Di ba nararapat lang na ibahagi natin? Kaya nga ho, sa buhay natin na merong pananampalataya, na pinagkalooban ng gladness, na pinagkalooban ng joy ng Panginoon, merong mga iyan ay regalo, grasya ng Panginoong Diyos. Yes, ang sinasabi doon sa Psalms, Kabanatang 16, verse 11, na ang sinasabi niya, Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand
There are pleasures forevermore. Para sa akin yan ay pagsusumamo. Para sa akin yan ay isang paglalambing sa Panginoon. Para sa akin yan ay isang panalangin sa Diyos. Ituro mo ang landas ng buhay. Ang hahantungan sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng kaligayahan walang hanggan. Di ho ba napakasarap niyan na feeling natin, na madarama natin ang lubos na kagalakan? Dulot niya. Di ba napakasarap ang buhay natin pananampalataya na kung sana'y itinuturo ng Diyos sa atin ang landas na dapat natin lakaran, na dapat natin kapuntahan, mga bagay-bagay na dapat natin gawin na siya ang patnugot at nangunguna sa atin, na siya ang nagpapatagumpay sa atin, na siya ang siyang nagbibigay ng lubos na kagalakan. Ang tulong ng Diyos, totoo nga naman, na nakapagdudulot ng ligayang walang katapusan, walang hanggan. Alam niyo ho, sa mga lingkod ng Diyos, mga pastor katulad namin, kung merong isang bagay na napakahirap na gawin ng isang lingkod ng Diyos, ay yung panahon na kung saan ay nais na niyang umalis sa ministeryo. Pagod na siya. Nahihirapan na siya sa kanyang tungkulin, sa kanyang pakikitungo sa mga kaamin, at gayon din sa kakulangan ng suporta. Napakarami na nararanasan. Kung merong hindi niya kayang gawin at nahihirapan siyang magdesisyon, ay yung totally na kanyang iiwanan niya ang pagkatawag at pagkapili at pagkahirang pagkasugo ng Diyos sa kanya. Napakahirap na desisyon. Napakahirap na sitwasyon. At lagi pa rin nananaig yung konteksto na kung saan ay hindi makapagdesisyon na aalis, naiiwanan ng ministeryo. Lalo tigit kung ang Panginoon ang kapiling. Lalo tigit kung sa gitna ng mga nangyayari, ay nandun pa rin ang lubos na kagalakan. Ang pagtulong ng Diyos na kung saan na nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ligayang hindi maipaliwanag ng ating limitadong pag-iisip, unawa at pakiramdam. Kaya ang panalangin ay ituro mo, Panginoon, ang landas na buhay na ang hahantungan sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ligayang walang hanggan. Kung kayo po'y merong pinagdadaanan, sabihin niyo, yes, Lord, gawin ko yan. Kung kayo merong karamdaman, sabihin niyo, yes, Lord, gawin ko yan. Turo mo sa akin, susunod ako sa iyo. Naniniwala ko, pagalingin mo ako. Tutulungan mo ako sa aking problema. Meron kayong pinagdadaanan na meron kayong kakulangan sa pinansya, kawalan ng trabaho. Sige lang. Hanap-hanap. Pray. Pananampalataya. Aasa-asa tayo sa Panginoon. Pero darating din ang panahon. Ipakikita ng Diyos face to face sa iyo na merong ganitong pinagdadaanan.
na walang imposible sa Diyos, na ang Diyos ay tumutugon. Na yung puso mong nalulumo, nalulungkot, yung mukha mong nababanag ng ulap ng kalungkutan, ay gagawin ng Diyos na makislat, na gagawin ng Diyos na ikaw ay parabagang ipinanganak na muli. Sa unang pagkakataon na kung saan nakita mo ang sinag ng araw na kaloob ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga tuloy lang ang buhay. Di tayo susuko sa buhay. Kung kaya sinasabi diyan sa bandang Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanatang 16, talatang 24. Yes, John 16:24. Hitherto have ye asked nothing in my name. Ask and ye shall receive, that your joy may be full. Ang ganda. Sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya. Sa pangalan ko, humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Yes, ang tamang konteksto ng paglapit at paghingi sa Panginoon. Ang tamang panahon ng paglapit at paghingi sa Panginoon. Ang tamang layunin sa anumang hinihingi natin sa Panginoon. At gayon din ang tamang pagsamo na merong pananampalataya, merong kagalakan, pag-asa sa ating Panginoon at pagmamahal. Ang Kanyang pangako, humingi kayo at kayo'y tatanggap, at malubos ang inyong kagalakan. Pero kailangan ng pagkilos niyan. Humingi kayo at kayo bibigyan. Pumatok kayo, pagbubuksan kayo. Pero kinakailangan ng effort. Seek and you will find. Hanapin ninyo at makakasumpong kayo. Magkakasama ang tatlong yon. Hindi ho maghihiwalay. Hindi lamang humihingi tayo sa Panginoon, nakaupo, nakatunganga. Hihintayin natin ang pagdating ng blessing na walang effort ng ating pananampalataya. Faith without action is dead. Yes, kayang tawag dyan, pananampalatayang walang gaba, patay kang bata ka. Yes, kaya kinakailangan ang pananampalataya natin may paa, may kamay, may puso, may pakiramdam, may gawa, may utak, may damdamin, may paghakbang. Sinasabi naman doon sa Romans Kabanatang 15 verse 13, dami mga verses doon. Isang salita joy, pero kung saan na tayo napalaot ng mga versikulo. Romans 15:13. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Naniniwala ho ba kayo dyan? Sa sinasabi na Apostol Pablo sa mga taga-Roma, na sinasabi rin sa atin, naniniwala po ako dyan, na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sabihin natin sa Kanya, Lord, bigyan mo ako ng maraming pag-asa. Ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan. Lord, bigyan mo ako ng maraming kagalakan. At gayon din ang kapayapaan. Lord, bigyan mo rin ako ng maraming kapayapaan. Ito na ngayon ang kanyang karugtong. Sa pananalig
sa pananalig. Yes, pag-asa, kagalakan at kapayapaan na merong pananalig kay Jesus. At ang bunga nito, ang reward nito na sinasabi ni Paul, upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya nga ang pag-ibig, love, and joy na sa wikang Grego ay chara. Ito ay bunga ng Espiritu. Kung paano mangyayari ang mga yan mula sa Diyos Ama na si Yahweh sa pamagitan ng Kristo at ng pagkilos ng kapangyarihan at magawa ng kanyang santong Espiritu. Kinakailangan po magpaisa ilalim tayo sa kanyang Espiritu. Kinakailangan po na magpasakop tayo sa kanyang mga salita. At kinakailangan po sa ating mga puso, sa ating mga isipan at buhay ay walang patid na kagalakan. A feeling of gladness. Yes, a feeling of joy. Yes, a feeling of gladness based on the love of God. Based on the grace of God. And based on the blessing of God. And based on the promises and nearness of God sa bawat isa sa atin na mananampalataya sa Kanya. Sa balakay ninyo mga ka-ride-on sa Panginoon, can we feel and experience always that gladness, joy in the Lord that Jesus Christ has provided for from His Holy Spirit? Sapagkat yan ay bunga ng Espiritu Santo. Sana nga po, ano man pinagdadaanan natin sa buhay natin, ano man ang haharapin natin nitong 2021, sana manahan sa atin mamukadkad ang pag-ibig ng Diyos na tinalakay natin kahapon at gayon din ang joy na ngayon ay ating pong tinalakay. Kaya bukas, tatalakayin natin yung sumunod na bunga, ang Espiritu. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi po ng Amen sa Panginoong Diyos. Ngayon na ating puntong hayan ng mga kapatid natin na kung saan ay magse-celebrate po ng kanilang birthday. Yes, kapatid na Lisel Talamayan, Selina Garlejo ng Sabangan Mountain Province, Evelyn Calma na nandoon sa Hong Kong, sa po siyang OFW, at ganyan kapatid na Deaconess Peby Salbanya Kabuya Carion ng Pasay City, pero sila din nakatira dito sa Bacoor City, Cavite. Ito lamang po yung dumating sa akin na celebrate ng kanilang birthday at maaga pa lamang ay nabati natin sila sa kanilang mga Facebook Messenger. Gayun din ho, nasilip po natin na sa araw na ito ay kahapon, wedding anniversary wedding anniversary ng Reverend Omar and Eramay Lapitan, yes, ng Rizal Nueva Ecija ng Pilipinas. At ganyan kapatid na yes, nasilip ko rin ng wedding anniversary ng mag-asawang Stanley and Miss Deaconess Eunice Munoz Baluyot ng Capital Methodist Church, Balangas City, Bataan. Aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, kami po'y nakikisa sa mga kapatid na ito na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa buhay, Panginoon, sa araw na ito. Panginoong Diyos, hindi lamang po sila, kundi lahat po na nagse-celebrate saan man sila dako naroon. Sa Pilipinas at sa buong mundo, kasama po ang mga sanggol na pinanganak sa araw na ito.
Dalayan po namin, Panginoong Diyos, na patuloy mo silang pangunahan, pagpalain, ang kanilang mga buhay, pamilyang kinabibilangan, at gayon din, Panginoong Diyos, ang kanilang mga kabuhayan, pinagkakabalahan sa araw-araw, Panginoon. Patuloy, Panginoong Diyos, na inyo po silang habunin upang maging matatag ang kanilang pananalig sa inyo, na lumalago ang kanilang mga espiritual na buhay, Panginoong Diyos. Dulutan mo sila, Panginoon, ng kagalakan ng pag-ibig, Panginoong Diyos. Gayon din, Panginoon, na kung saan ay pagpalain mo sila ng marami pang mga taon at darating sa kanilang mga buhay na i-celebrate. Iingatan mo sila, protektahan, Panginoong Diyos. Ilayo sa anumang panganib, sa anumang sakuna, sa anumang mga virus, Panginoon, lalo na sa mga nangyayari sa kapanahonan ito. Tulungan mo sila na ma-achieve, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pangarap at matugunan, Panginoon, ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Kaya di, Panginoong Diyos, na kung saan ang celebration ng 28th wedding anniversary na mag-asawang Reverend Omar and Eramay Lapitan, Panginoon, ng Rizal Nueva Ecija kahapon, at kaya di, Panginoon, na mag-asawang Stanley at Mrs. Dicaris Eunice Muñoz Baloyot ng Balanga City, Bataan. O aming Ama't aming Diyos, ikaw po ang siyang na magkaisa sa kanila. Sa panahon, Panginoong Diyos, na kung saan sila po ay kinasal sa iyong dambana, Panginoon, patuloy mo na paigtingin na lalo pang maging matibay ang kanilang pagkasama, Panginoong Diyos, bilang mga mag-asawa. Na lalo nila, Panginoong Diyos, na ma-renew ang kanilang sinumpaan ng pangako. At lalo nilang ma-appreciate, Panginoon, na mayroong pagpapasalamat kung ano ang ginawa mo sa kanilang mga buhay, Panginoon. Sa mga nakalipas na mga panahon na kanilang pagkasama, bilang mag-asawa, bilang pamilya, at bilang mga lingkod mo, Panginoong Diyos, sa iba't ibang kaparaanan. May you continue to be with them always, with their respective families, their works, their ministries, their leadership, and of course, sa lahat po ng kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Lord Jesus Christ, marami pang celebration ng wedding anniversary na kanilang maranasan, Panginoon, with the fullness of joy and peace and faith in you. Gawin mo nga lubusan, Panginoong Diyos, ang kanilang kagalakan, Panginoon, nag-uumapaw. Tumasa kami, Panginoong Diyos, na pagpalain mo ang kanilang mga anak, kung sila ay mayroong mga apo, kung sila, Panginoong Diyos, ay mayroong mga pinagkakabalahan, pagpalain mo sila, Panginoong Diyos, sa lahat po ng larangan ng kanilang mga buhay. Ingatan mo sila, pagpalain, Panginoon, at ma-achieve nila, Panginoong Diyos, ang kanilang mga vision, ang kanilang mga pangarap, Panginoon, at patuloy nila maitalaga ang kanilang mga buhay, pamilya, paglilingkod, ministeryo, hanap buhay, Panginoon. Pairugan mo sila lagi, O Diyos, ng malusog na pangatawan at katagumpayan. Hindi lamang sila, kundi lahat pa na nagse-celebrate ng wedding anniversary sa araw na ito. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming pakiusap, panalangin sa inyo. Lahat po ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoon. Yes, amen sa Panginoon, at ating pong awitan ng mga kapatid na ito na nagse-celebrate ng birthday at wedding anniversary ng kanilang mga buhay. Mabuhay ka na at pagpalain, masanusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang mahabagin, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig nawa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Hinihiling namin pagpalain ang mga araw mo pang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig nawa ang iyong buhay,
at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, ang pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayo'y nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwi-tuwi na lumawig nawa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Merry Christmas sa inyong lahat. Happy New Year sa inyong lahat. Happy wedding anniversary sa inyong lahat. Yes, happy birthday at happy wedding anniversary sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng mga birthday celebrants at gayon din ng mga wedding anniversary celebrants. Yes, palakpakan po natin sila mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Gayon din i-cheer natin ang kanilang mga kabilang na diriwang sa araw na ito at hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. At gayon din po sa pagkakataon na ito na kung saan ay meron po akong naka-chat group. Chat, yes, hindi group kundi ka-chat sa Messenger. At ito po ay confidential. Hindi ako magtutukoy ng pangalan. Pero nais ko na ipanalangin ng kapatid na ito ang buong pamilya na ito. Sila po ay from the Philippines pero sila ay nandyan sa United States of America. Na kung saan ay sila po ay nagka-COVID. Hindi lamang mag-asawa kundi ang buong pamilya. Napakarami yung pangalan na yan. Hindi man natin matukoy ang kanilang pangalan pero alam ng Diyos. At ating pong inilalapit sila sa banal na trono ng ating Panginoong Diyos. O aming Ama at aming Panginoon, ang buong pamilyang ito, Panginoong Diyos, na hindi namin masabi ang kanilang mga pangalan at pamilya, Panginoon. Na sila po ay nandyan sa United States of America. Ang kanilang pagsusumamo sa inyo, Panginoong Diyos. Ang kanilang pananalig sa inyo na meron kayong magagawa, Panginoon. Sa kanilang karanasan na sila po ay nagpositibo sa COVID-19. Ang buong pamilya, Panginoong Diyos. Tulungan mo, Panginoon, ang buong pamilya na ito, O Diyos. Nang sila ay hindi mawalan ng pag-asa at pananalig sa inyo. Tulungan mo sila, Panginoong Diyos, na kung saan ay ipagkatiwala ang lahat ng itong kanilang nararanasan. Pero sama-sama na yung hinihingi, Panginoong Diyos, ang kanilang lubusan na kagalingan mula sa COVID-19 na ito, Panginoong Diyos. You are more than the existence of this COVID-19, Panginoong Diyos. You can do something, Panginoon. Alam namin na Ikaw ay makapangyarihan. Dalus mong kanilang kalagayan, Panginoong Diyos. Dalahin po namin na sila po ay gumaling, na sila po ay mapalakas, maging maayos ang kanilang kalusugan at pangatawan, Panginoon. At gayon din po, Panginoong Diyos, na Ikaw ang siyang maghari sa kanila. Matugunan ang kanilang mga pangailangan, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoong Diyos, gumaling sila. Yan ho ang aming panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Gayon din ho ang aking nakachat sa Messenger na kung saan ay may-ari ng isang resort. One of the two accredited resorts somewhere in San Fabian, Pangasinan. Na kung saan ay pinanalangin natin upang maisayos yung portion na kung saan ay
naapektuhan ng kalamidad pero ayos na ngayon. Kaya palapakan natin sa Panginoon at tinugon ng Panginoon at naayos ang kanilang resort. At purihin po ang ating Panginoong Diyos sapagkat ito pong resort na ito, sana'y nag-aanyaya din na sana makarating ka dito, Bishop, pag wala ng COVID. Sige po, para makapag-unwind, yes. At tinanong ko na magkano ho bang bayan? Entrance. Kung kayo po, wala na po. Praise the Lord, hallelujah. At yan po ay ginagamit din mga churches sa mga iba't ibang mga activities at gawain. And I would like to pray for that, for the continuity and sustainability of this resort in San Fabian, Pangasinan. Aming Ama at aming Diyos, aming po nilalapit, Panginoon, ng resort na ito, ng kapatid na Lydia at pamilya, Panginoong Diyos. Umasa kami na patuloy mo na pagpalain, Panginoon. Sapagat ang dalawang resort na ito, Panginoon, ay accredited ng Department of Tourism, na maging sa panahon ng pandemya ay bukas na po. Patuloy mo, Panginoon, na pagpalain ng management dito. At gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ay bawat papasok na mga tao dyan ay napagpapala ng iyong salita. Nakakaranas, Panginoong Diyos, ng kapayapaan, ng iyong pagkilos. At gayon din, Panginoon, na payabungin mo, Panginoon. At lalo pa na matugunan ito, Panginoong Diyos, at maging kasangkapan sa mga darating pang mga panahon, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang buong pamilyang may-ari nito, Panginoon, na isang foundation nila. Maasa kami, Panginoong Diyos, na panatilihin mo na matatag ito. Panatilihin mo, Panginoon, na ito patuloy na sustainable, na maging maganda lagi, O Diyos, at maging pugad, Panginoon, ng kagalakan at kapahingahan, Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa ating Panginoon. Ngayon, ang latest update ng COVID-19 sa Pilipinas ayon sa Department of Health ay umabot na po ng 470,650 total cases. At sa buong mundo, ayon sa Johns Hopkins University, kasamang Pilipinas, na umabot na po ng 81,585,517. Kung kaya tayo po'y manalangin sa pagkakataon na ito, aming Ama at aming Diyos, hindi kami tumitigil araw-araw. Ay pinapanalangin, Panginoong Diyos, ang lahat po ng mga total cases ng COVID-19 na nasa iba't ibang mga pagamutan, quarantine facilities na inaaruga ng kanilang mga pamilya, lalo na, Panginoong Diyos, sa mga medical essential frontliners, na siya namang ipinapanalangin namin, Panginoon, sa hanay po ng mga churches, sa pangunguna ng mga church workers, at gayon din sa mga prayer interceding, na mga prayer warriors, spiritual frontliners, Panginoong Diyos, anumang denominasyon, Panginoon, sa buong mundong ito. Dalayan po namin, Panginoon Diyos, ang kalubusan ng kanilang kagalingan, na sila makarecover, Panginoong Diyos, na sila po, Panginoon, ay mapalakas muli, at mapairugan, Panginoong Diyos, na mapabuti ang kanilang kalusugan at pangatawan. Pagpalain mo na maging mabisa, Panginoong Diyos, ang pangaruga na mga ginakasangkapan mo, Panginoong Diyos, sa mga pagamutang quarantine facilities at mga lingkod mo na mga doktor, nurses at iba pa, maging sa mga pagkain, sa mga gamot, Panginoong Diyos, sa mga panalangin, magkalakip-lakip lahat ito. Lalo tigit, Panginoon, sa inyong magagawa, sa inyong kapangyarihan, sa inyong himala para po sa kanilang lahat. We declare, Panginoong Diyos, healing upon healing, yes, blessing upon blessing, Panginoong Diyos. Recovery upon recovery, Panginoon, for all of them. Marapatin niyo, Panginoong Diyos. Gayon din ho, Panginoon, aming Ama, mga kapatid namin na kung saan ay patuloy po namin ay dinudulog po sa inyo, sapagkat sila ay meron din mga pinagdadaanan sa buhay, katulad po ng kapatid na Karina Roman ng Los Angeles, United States of America, for complete healing recovery, good health and wellness, at maibsan siya, makalay siya sa kanyang pinagdadaanan, Panginoon, na cancer, na siya makalakad, at gayon din, Panginoong Diyos, na masolusyonan at maaprubahan, Panginoong Diyos, ang kanilang application ng US citizenry, Panginoon, dyan sa United States of America.
Panginoon, dinudulog din po namin, Panginoong Diyos, ang kapatid na Vinted O'Connor ng Abukay, Bataan, Panginoon. Pagpalain mo ang batang ito, pagpalain mo, O Diyos, ang kanyang kinabukasan, ang kanyang buong pamilya, O'Connor. At gayon din matugunan ang kanyang mga pangailangan sa araw-araw, at gayon din, Panginoong Diyos, tugit ang kanyang kalalagayan sa kanyang pangangatawan, Panginoong Diyos. Ang lubos na kagalingan at kalakasan, good health and wellness, marapatin po ninyo. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Rogeline Alyaban, Panginoon, na mayroong pinagdadaanan din na breast cancer. Tulungan mo ang kapatid na ito na hindi siya mawala ng pag-asa at pananalig sa inyo. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na palakasin mo ang kanyang loob, Panginoon. At siya ay patuloy na manangan sa inyo. At gayon din, Panginoon, ay bless mo ang buong pamilya ng Liaban, matugunan ang kanilang mga financial need, spiritual need, Panginoong Diyos, at higit sa lahat, ang lubos na kagalingan at kalakasan kailangan niya, good health and wellness, Panginoon. Ganyan kapatid na Lali Sebedo ng Project 7 Quezon City, sa kanyang continuing therapy, Panginoong Diyos, upang siya lubos na ma-recover at magimayos ng kanyang paglakad, Panginoong Diyos. Pagpalain mo siya nang siya tuluyan gumaling, Panginoon. Nang may pagpatuloy niya ang kanyang teaching ministry sa isang paaralan dyan sa bandang Project 7 Quezon City. Bless the whole family of Acevedo, Panginoong Diyos, at gayon din ang kapatid na Leti Lacandaso ng Marilao, Bulacan, Panginoon, for complete healing and recovery, good health and wellness, at gayon ng pagkapala kailangan ng kanyang buong pamilya. O aming Ama at aming Diyos, pagpalain mo ang buong Lacandaso family, Panginoon, diyan sa Marilao, Bulacan. Gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Yoli Kako sa kanyang pinagdadaanan na karamdaman, Panginoon, diyan sa bandang Valenzuela City, Metro Manila, for complete healing and recovery, good health and wellness. Pagpalain niyo, Panginoong Diyos, pairugan at ganyan kanilang mga financial na pangailangan sa araw-araw. At ganyan kapatid na Patricia Stevie, Panginoong Diyos, na meron din pinagdadaanan na cancer, Panginoon. Tulungan mo rin ang kapatid na ito nang siya ay mapalaya sa kanyang cancer, Panginoon, at lubos na maranasan niya kagalingang nagmumula sa inyo. Bless the whole family at matugunan din, Panginoong Diyos, ang kanilang mga financial, spiritual needs sa araw-araw. Ganyan ang kapatid na Andrea, na kapatid ng Banji Cruz Magtoto, dyan sa bandang United States of America, na kung saan naka-schedule po ang kanyang tentative January 14, 2021 para sa kanyang medical procedures na kanyang harapin, mitral valve balloon valvotomy, Panginoong Diyos. Ano man ito, Panginoon, alam niyo po, O Diyos, pagpalain mong pagamutan na asikaso nito. Gayon din ang mga doktor na siyang gagamitin mo. At higit sa lahat, Panginoong Diyos, para po sa lubos na kagalingan at kalakasan ng kapatid na Andrea, Panginoong Diyos, with your blessing to the whole family of the Magtoto Cruz family, and of course the family of Andrea. Ang kapatid na Lenal Sinches Mercado, na meron din pinagdadaanan na stage 4 cancer, Panginoon. Lord Jesus, napakaraming dumadaan po sa ganitong kalagayan po ng kanilang buhay, Panginoong, kalusugan. Tulungan mo, Panginoong Diyos, ang buong pamilya ng Mercado na matugunan ang kanilang mga spiritual and material need, Panginoong Diyos. At higit sa lahat, Panginoong Diyos, ang lubos na kagalingan at kalakasan. At mapalaya, Panginoong Diyos, sa stage 4 na cancer ang kapatid na Lena Sinches Mercado. Gaya din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Bernarda Painor, Panginoon, na tulungan mo rin siya na maibsan sa kanyang pinagdadaanan din, Panginoon Diyos, sa kalagayan po ng kanyang baga, Panginoon, na kung sana may tubig. Pagpalain niyo siya, complete healing recovery, at gayon din, Panginoon Diyos, mapabuti ang kanyang kalusugan, matugunan din ang kanilang pangailangan sa araw-araw. Ang kapatid na Remy Hiruna na matagal na po na nandyan sa Home Care Center sa Quezon City, Panginoong Diyos, siya po ay mula dyan sa bandang Balanga City, Bataan, Panginoon. Lord Jesus Christ, i-bless mo ang kapatid na ito ng patuloy siya na karamdam ng inyong kapayapaan, ng inyong kagalakan, at napapalakas at gayon din na napabuti ang kaniyang kalagayan, Panginoon. We pray also, Panginoong Diyos, kung ano man ang kalooban mo para sa Kanya, kung naisin mo, Panginoon, for complete healing and recovery, good health and wellness, gawin po ninyo para po sa Kanya, Panginoon, at para po sa Kanyang buong pamilya. Pagpalain mo ang Home Care Center, Panginoong Diyos, at gayon din sa nag-aaruga ng mga medical frontliners, at gayon din, Panginoon, ang buong pamilya ng Nunan, Panginoon, na umaasikaso din sa Kanya. Pagpalain mo silang lahat. Ang kapatid na Florida Estrada Gamoso, Panginoong Diyos ng Quezon Isabela, Lord Jesus, pagpalain mo ito ng lubusan niyang makamtan, Panginoon, ang kanyang desire to be healed, to be recovered. At pagpalain mo rin, Panginoon, ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw, Panginoong Diyos. At ganyan kapatid na Reverend Marvin Solayo de Leon,
ng Manila United Methodist Church San Luis, Pampanga, Panginoon, for his fast recovery. At ganyan ang kanyang healing sa kanyang left eye na mayroon diabetic retinopathy. Panginoong Diyos, pagpalay mo ang kapatid na ito, na siya po, Panginoong Diyos, ay makalaya sa problema ng kanyang left eye, Panginoon, complete healing recovery. At ganyan, Panginoong Diyos, ang blessing para po sa kanyang buong pamilya. At ganyan, pagpalay mo, Panginoong Diyos, ang kanilang ministerial leadership na ginagampanan sa iglesia at ganyan sa komunidad. O Lord Jesus Christ, sa kapatid na Lily Borromeo ng Nagilian Sabela, for a complete healing, recovery, good health and wellness, at gayon din sa patuloy na biyaya para po sa kanilang buong pamilya. Pagpalay mo silang lahat, Panginoong Diyos. Ang kapatid na Nore Bibat ng Cebu, Visayas, Panginoong Diyos, for complete healing, recovery, good health and wellness. Marapatin niyo, Panginoong Diyos, pagpalain mo ang buong pamilya ng Bibat. At gayon din, Panginoong Diyos, ang Ligay Alvarez na meron pong diabetic, at gayon din ang high blood, Panginoon, Francisco Mariano. Sila po mula dyan sa bandang Dinalupian na Bataan. Panginoong Diyos, dalayan po namin na mapabuti pong kanilang kalagayan. Mapagaling sila at sila po ipagpalay mo, Panginoong Diyos, maging buong pamilya ng Alvarez, buong pamilya ng Mariano, Panginoong Diyos. At umasa kami, Panginoong Diyos, nang maging kanilang mga pangailangan sa araw-araw ay matutugunan. Ang kapatid na Hertrodis Amores Luod, Panginoong Diyos, na mayroong pinagdadaanan na diabetic at kidney failure. Vilhamor Alamin, diabetic din. Telma Berriel, diabetic din. Neo Eugenio, anemic, mababa hemoglobin. Jody Grace Mandig, na mayroong pong lupus. Luis Cita Kington, na mayroong pong problema sa kanyang spinal cord. Rosalie Egmar, for physical, emotional, spiritual strength. Sila pong lahat ay mula dyan sa bandang Mindanao, Panginoong Diyos. We declare healing upon healing, yes. Recovery and recovery upon recovery for all of them, Panginoong Diyos. Sila pong lahat ibiyaan mo, Panginoong, lubos ng kagalingan at kalakasan with your blessing sa bawat pamilyang kanilang kinabibilangan, Panginoong Diyos, at gayon nilingit sa lahat sa spiritual na pamumuhay nila. Ang mag-asawa, Panginoong Diyos, Reselinda Henar de la Peña at kanyang husband, dyan sa bandang Silang, Cavite, Panginoong Diyos, pairugan mo, Panginoon, ang kanilang desire, Panginoon, na sila po yung mapalakas, mapagaling sa kanilang mga pinagdadaanan. Yes, lalo na sila po yung mga senior citizen, Panginoon. Pagpalain mo sila, pagpalain mo kanilang mga pamilya, Panginoon, na kinabibilangan. Ngayon din, Panginoong Diyos, sa kapatid na Nanay Biring Santos ng Masera na nandyan sa bandang Bataan General Hospital and Medical Center, Panginoong Diyos. Pagpalain niyo ang kapatid na Biring, Panginoon. Pagpalain niyo ang buong pamilya ng mga Santos, Panginoong Diyos, at gayon din ang lubos na kagalingan at kalakasan niya, makamtan niya, Panginoon. At gayon din matugunan kanilang mga financial need, Panginoong Diyos. Pagpalain mo ang kabuuan ng Bataan General Hospital and Medical Center at po ng mga umasikaso ng mga medical frontliners, Panginoong Diyos. Pagpalain mo lahat mga medicines, mga facilities, at mga panalangin namin, Panginoon, hindi lamang ang kapatid na Nanay Biring Santos, kundi lahat po ng merong karamdaman, lahat po ng laman ng paggamutan na yan, at lahat ng paggamutan, Panginoong Diyos. Ang kapatid na Ernestina Cabico, Panginoon, ng Lusok Bungabong Nueva Ecija, for her complete healing. Maging maayos ang kanyang kidney, Panginoong Diyos. Yes, good health and wellness para sa kanya, at blessing sa buong pamilya ng mga Cabico. At gayon din, Panginoong Diyos, sa mga iba pa na kung saan ay pinapanalangin namin, katulad po ng kapatid na yes, sa Fem Rodrigo, yes, na kung saan ay siya po ay lalabas na sa pagamutan dyan sa bandang St. Luke Medical Center, Panginoon, ng Quezon City. Sila po ay taga Malabon na City, Metro Manila. Yes, Lord Jesus, for recovery, complete recovery and healing, Panginoon, sa kanyang mild stroke. Tumasa kami, Panginoong Diyos, na maging maayos po ang kanyang patuloy na therapy, at pagpalain mo siya, Panginoong Diyos, at gayon din ang kanyang buong pamilya ng Rodrigo, Panginoon. Ang kapatid na Ruel Lusong ay Yumul, Panginoong Diyos, ng BEP sa Maribenas, Bataan, Panginoon. Tulungan mo rin ang kapatid na ito sa kanyang pinagdadaanan na pagdadialysis, Panginoong Diyos. May you spare, Panginoon, ang iyong pagkamalapit sa kanya, Panginoon, at siya po, Panginoon Diyos, ay patuloy mo na akbayan sa kanyang kalagayan. Patuloy, Panginoon, ay bless mo siya ng malusog na pangatawan, at gayon din, Panginoon Diyos, na mapabuti ang kanyang kalagayan, Panginoong Diyos, at gayon din ang kanyang pagdadialysis, Panginoong Diyos, ay maibsan siya at makalaya siya dito. Yes, complete healing recovery, Panginoon. Pagpalain niyo ang kanyang buong pamilya, Panginoong Diyos, at ikaw po ang siyang patuloy na maghari at manguna, sumabaybay sa kanila, at makatugon sa lahat po ng kanilang mga pangailangan. Aming Diyos, sa lahat po ng may karamdaman, hindi naming nabanggit, abutin niyo, Panginoon, at pagalingin. Yes, Lord Jesus, kami po ay nagigisa sa lahat po ng mga kapatid namin na kung saan ay nangungulila.
lalo na sa panahon ng Kapaskuhan at pagsabit ng New Year, Panginoong Diyos, sapagkat sila po ay nawalan ng mga mahal sa buhay. Sila po ay namatay, Panginoong Diyos, dahil po sa COVID-19, at gayon din ang mga iba sa ibang kadahilanan, Panginoong Diyos. May continue to bless, to inspire, to illumine, and of course, to comfort and provide the strength and hope sa lahat po ng mga bereaved families. At gayon din matugunan ang kanilang mga financial need na pangailan sa araw-araw, at gayon din ang kanilang spiritual, emotional, physically na kailangan nila, Panginoong Diyos, unto Thy hands. So Heavenly Father, we indeed commit and entrust all the bodies, souls, and spirits of every person who pass away because of the COVID-19 or other causes of their death, Panginoon, unto Thy hands. In Your kingdom, Lord Jesus Christ, be with them, reign with them, O God. Yes, O Heavenly Father, we thank You for all the total recoveries sa Pilipinas na umabot po ng 438,780, Panginoong Diyos. At gayon din sa buong mundo kasamang Pilipinas na total recoveries sa COVID-19 na umabot na po, Panginoong Diyos, ng 57,678,549, Panginoon. Thank You very much, Panginoon, at patuloy po sila na magaling na hindi na po mag-recur ang COVID-19 sa kanilang mga buhay, kundi sila po, Panginoong Diyos, ay patuloy na namalay sa COVID-19, Panginoong Diyos. Pagpalain mo sila, at gayon din, Panginoon, na hindi po sila makakalimot na magpasalamat at magtalaga ng kanilang mga buhay sa inyo, at pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan, Panginoon. Yes, maghari ka po sa kanila, at gayon din panalangin namin, Panginoong Diyos, na marami pang mapagaling sa anumang klase ng karamdaman, na maraming pa, Panginoong Diyos, na mapagaling mula sa iba't ibang klase ng anxieties, ng depresyon, mga problema at mga alalahanin sa buhay na ito, Panginoong Diyos, at maging sa mga broken-hearted, Panginoon, ay pagpalay mo sila at aliwin, Panginoong Diyos. Oh, hallelujah, praise the Lord. Dalangin po namin lahat po ng mga overseas Filipino workers, saan man sila dakod naroon sa buong mundo. Dalangin po namin, Panginoon, na Ikaw po mag-ingat, magpala, proteksyon para po sa kanila, Panginoong Diyos, at gayon din nagabayin sila, maging maayos po ang kanilang kalalagayan, at gayon din na maging maayos ang kanilang mga pinagtratrabuhan, Panginoon. At gayon din, Panginoong Diyos, na matugunan ang kanilang mga pangailangan, Panginoong Diyos, na kung saan ay maging maayos po ang kanilang kalusugan. At gayon din, Panginoon, na pagpapalang kanilang mga pamilya sa Pilipinas, saan man sila naroon, Panginoon. Lord Jesus Christ, pagpalain mo ang kanilang mga pangungulila. Pagpalain mo sila, Panginoong Diyos, sa kanilang mga pangailangan sa araw-araw, at gayon din napatatag ang kanilang pananampalataya, Panginoon. O aming Ama at aming Panginoong Diyos, pagpalain mo ang bansang Pilipinas sa kabuuan, mula sa aming Presidente, sa lahat po ng mga nanunungkulan, sa lahat po ng mga ahensya, mga departments, Panginoong Diyos, mga commission, Panginoon, sa lahat po ng nanunungkulan, sa lahat ng mga ito, mga kawani, mga empleyado, at maging sa mga different branches of the government, in the executive, legislative, and judiciary, Panginoon. At gayon din sa hanay po ng bawat rehiyon, sa lahat po ng mga lalawigan, sa mga syudad, sa mga munisipalidad, at gayon din, Panginoong Diyos, sa bawat barangay, at sa lahat po ng mga pamilya at bawat mamayan, sa lahat po ng sektor ng society. Yes, sa mga mahihirap, sa mga nasa middle class, sa mga mayayaman, at gayon din, Panginoong Diyos, sa hanay po ng pribada, ng gobyerno, at gayon din sa mga religious institution, churches, Panginoong Diyos. Patuloy po na pagpalain mo lahat. Yes, walang labis, walang kulang, Panginoon. Na patuloy na ingat mo, Panginoon, ang bawat isa na matugunan, at lahat po ng walang trabaho magkaroon ng trabaho, Panginoong Diyos. Lahat po, Panginoon, ng mga namumblema ay sila matulungan. Lahat po, Panginoon, na sinalanta ng bagyo, at gayon din, Panginoon, ng mga sakuna, Panginoong Diyos, sila po ibangon mo at tulungan, Panginoon, makarecover sa kanilang mga pinagdadaanan, Panginoong Diyos, na kung saan na nasira ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga kabanan, at gayon din naapektuhan ang kanilang mga kabuhayan, Panginoong Diyos. Pagpalain mo sila lahat, Panginoong Diyos, at gayon din ang mga paaralan sa pribada, sa gobyerno, at gayon din sa mga churches, Panginoon, sa pangungunan Department of Education, at gayon din ang higher education, at sa lahat po ng pamunuan ng bawat paaralan, sa gobyerno, at gayon din sa pribada, sa religious sectors, Panginoon Diyos, ang mandato sa Pilipinas at sa buong mundo, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang bawat management ng mga namangunguna, at gayon din lahat po ng mga staff, lahat po ng mga kaguruan, at gayon din mga estudyante, at gayon din mga magulang, Panginoon, na nagsusumikap na pag-aralin ng kanilang mga anak, Panginoong Diyos. Pagpalain mo lahat, Panginoon, at ibuhos mo, Panginoon, ang karunon at gayon ng kaalaman, Panginoon Diyos, sa kaparaan, at gayon din mga maayos na
internet, Panginoon, na nagagamit po sa virtual distance learning education at gayon din sa mga modular approach ng education na ito, Panginoong Diyos. At dalayan namin, Panginoon Diyos, ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw at gayon din, Panginoon, na pag-ibayuhin at makagraduate ang mga estudyante at sila po'y magkaroon ng magandang future sa darating na panahon. At gayon din, Panginoon Diyos, na pagkalooban mo na malusog na pangatawan ng bawat isa, Panginoon. O aming Ama't aming Diyos, sa different problems in the society, lalo na sa Pilipinas, sa problema po ng katiwalian, yes, masolusyonan ito at magsitigil na ang mga gumagawa ng katiwalian, Panginoon. Yes, baguhin mo ang kanyang mga buhay at gayon din, Panginoong Diyos, sa mga gumagawa ng krimen at gayon din sa mga involved sa mga insurgency at gayon din sa mga terrorism at gayon din, Panginoong Diyos, sa problema ng pangkabuhayan at gayon din, Panginoon, sa problema ng illegal drugs at sa anumang klase ng problema, Panginoong Diyos. Lahat ng ito, Panginoon, dalangin po namin na kung saan ay masolusyonan at mapabuti ang kalagayan, Panginoon. Nanawa, Panginoong Diyos, ang pagdatal po ng bagong taon, Panginoon, ay panahon na kung saan ang pagbabago ng bawat tao sa isipan, sa puso at bawat buhay sa bawat pamilya. Ang dating gawin ng kasamaan, ang mga masamang attitude, mga habits na hindi nakakatulong, Panginoong Diyos, ang katigasan ng ulo at kawalan ng disiplina, Panginoong Diyos, ay mabago nawa, Panginoon, at kami ay magsimula ng buhay, Panginoon, na binago mo, na meron pong malasakit, na meron pong pagmamahal at meron pong pakailam, na meron pong pagigisa sa tunay na pagbabago at gayon din sa pag-angat at gayon din, Panginoong Diyos, sa patuloy na makamtan namin ang kapayapaan ng katarungan at gayon din, Panginoong Diyos, ng iyong kabanalan at kaayusan sa bansang ito ng Pilipinas, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa lahat po ng mga bansa sa buong mundong ito, Panginoong Diyos. Yes, papag-isahin mo, panatilihin mo, Panginoong Diyos, ang iyong paghahari. Mangyari po, Panginoon, ang lasting peace at gayon din na naisaalang-alang, Panginoon, ang katarungan at gayon din ang kabanalan, Panginoong Diyos. And may you reign over all the Philippines and every nation and throughout the whole world, Panginoong Diyos. Aming Ama at aming Diyos, nais po nang italagang aming mga buhay sa inyo. Patawarin mo kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Igawad niyo sa aming Panginoon ang inyong patuloy na blessing sa araw-araw at maging sa tuwid-tuwina. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Kung meron man kaming nakalimutan, nalalaman niyo po, O Diyos. In Jesus' name, amen at amen sa ating Panginoon. Yes, amen sa Panginoon. At ating pong atunghayan ang mga kapatid na kung saan nagpaabot ng kanilang mga comments sa pagkakataon na ito. Yes, ang Ride On Ministry patuloy po na nangumusta sa bawat isa sa atin. Ano bang ginagawa niyong preparation for the coming in by New Year 2021 sa inyong mga buhay, sa inyong pamilya? Ano ba yung mga hakbangin na iisip ninyo? Ano ba ang gagawin ninyo sa bagong taon? Ano ba ang mga surprising na mga mangyayari sa darating na bagong taon? Yes, hallelujah. At lagi tayong maniniwala na kung saan Jesus will always be the past, the present, and of course, the future and beyond the future. At siya pa rin ang ating pag-asa, siya pa rin ang ating tagumpay, siya pa rin ang ating victory, at siya pa rin ang lahat na ating maasahan sa lahat ng panahon. At paigtingin natin ang ating buhay pananampalataya is paglawang espiritual at gayon din sa hanay ng iglesia, sa hanay ng mga Christian believers. Yes, kasama natin ang kapatid na, yes, sawari my dear Marisa Evangelista. Yes, pwede ang Panginoon and shout out with dyan sa inyong lugar na kinaroroonan. At God bless Evangelista family at napakaganda yung pilyado mo, Evangelista, Evangelist. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment ay amen. Yes, amen sa Panginoong Diyos. At ganyan mo na sa ating kapatid na Howdy my dear na Karina Roman dyan sa Los Angeles, California, United States of America. Kumusta na yung iyong check-up? Kumusta ang kalagayan mo? At shout out with dyan at God bless Karina Roman family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Yes, hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay amen. Yes, amen sa Panginoon. Tigiti mo lang sa ating kapatid na Karina Roman added comment. Praise the Lord. Yes, amen sa Panginoong Diyos. At tigiti mo lang sa ating kapatid na yes, Karina Roman added comment. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, mula sa ating kapatid na Mary Grace
Laureste Buendiver, yes, how are you, my dear kapatid na Mary Grace? At kumusta ang buong pamilya mo dyan sa bandang Puerto Princesa City, Puerto Princesa, Palawan? Kung tama ba ang aking sinasabi, kapatid na Mary Grace? Shout out with Jan at God bless. Yes, Buendiver family, palapakan po natin sila lahat dyan. Yan ang kaya tayo makababalik muli dyan sa bandang Puerto Princesa, Palawan. Yes, ang kanyang comment ay praise the Lord, yes. Praise the Lord at hallelujah sa Panginoong Diyos. Hindi mula sa ating kapatid na napakasipag at magaling na pastor natin, Reverend Rodelio Serrano ng Siliopor 18 Methodist Church yan sa bandang Sabarte Road, Cornelia Cali Street yan sa bandang Camarin City of Caloocan, Metro Manila. Shout out dyan. At God bless Serrano family, of course, and ministry and leadership of the church and community. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. At ang kanyang comment kay Amen sa Panginoon. Yes, mula sa ating kapatid na yes, how are you, my dear Deaconess Ruth Domicos na mag-oong United Methodist Church at bandang bayan ng Linamon, Lanao del Norte, Mindanao. Shout out with John at God bless Domicos family, of course, your ministry and leadership to the church and community. Yes, palakpakan po natin sila lahat dyan sa bandang Mindanao. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment say, good morning po Bishop Alito, Ma'am Jean and everyone. Thank you very much at good morning din watching. Please include me in our prayers for God's protection, wisdom and guidance. Na smooth lang po aking pagbibiyahe papunta at pabalik. I will ano bang karugtong niyan? I will be traveling for, natatakpan yung mga salita, for Cagayan de Oro City for a meeting. Maraming salamat mo. Please extend my regards to all of you sa inyong mga kamiting dyan at manalangin po tayo in the mighty name of Jesus Christ. We pray and intercede with this prayer request of Deaconess Ruth Domicos yan sa bandang Mindanao, Panginoong Diyos, na ikaw ang siyang mag-ingat sa kanyang pagbibiyahe, Panginoon, patungo dyan sa Cagayan de Oro City. Sa kanilang pagpupulong, Panginoong Diyos, pagpalain mo siya at pagkalooban, Panginoon, yung kasapatan ng inyong pamatnubay, ng inyong kaalaman, ng inyong protection, ng inyong wisdom, Panginoong Diyos, at pagpalain mo siya na maging matagumpay ang kanyang buhay, ng kanyang ministeryo at leadership, Panginoong Diyos, at gayon din na pagpalain mo ang tagapanguna at sa lahat po ng kabahagi ng pulong na yan sa Cagayan de Oro City, diyan sa bandang Mindanao, Panginoong Diyos, in the mighty name of Jesus Christ. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, hallelujah, praise the Lord. That please extend my regards diyan sa Cagayan de Oro City, ang pastor diyan sa UMC at gayon din ang mga membro diyan at gayon din yung kapatid ng ating National Treasurer Susan Capili, may kapatid siya diyan sa bandang Cagayan de Oro City. Nakapag-sermon na tayo diyan at narating na natin ang lugar na yan at purihin ng Panginoon ng panahon na kung saan ay nadistino ang aking inaanak sa kasal, mag-asawang sino ba yun? Mag-asawang Bungolan, yes, nandun sa United States of America sa kasalukuyan. And of course, added comment from Deaconess Ruth Domicos. Amen sa Panginoong Diyos. Yes, palapakan po natin ang kanyang mga kasama dyan sa bandang Cagayan de Oro City. Mindanao, hallelujah, praise the Lord. At ganyan ang kanyang added comment at ng ating 2021 ministries will be more fruitful and meaningful for all of us all. Amen. Merong kasamang palakpak. Yes. At purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon. Yes, we indeed shout out to you, O Lord Jesus Christ, declare and affirm of God with your majesty and with your presence, Panginoong Diyos, that you will bless the coming in of the 21 in our midst, lalo na sa mga churches, Panginoon, sa mga church workers, mga members, at gayon din sa bawat mamamayan, Panginoon, ng Pilipinas, at gayon din sa buong mundo, Panginoong Diyos, na kung saan ito, Panginoon, ay maging makabuluhan at makahulugan, at gayon din ito maging matagumpay, Panginoong Diyos, para po sa lahat na punong-puno ng biyaya. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa Panginoon Diyos, at gayon din sabihin natin sa ating mga katabi dyan, ay sabihin natin na happy and fruitful New Year. Yes, hallelujah, praise the Lord.
Amen at amen sa Panginoon. Pagdating mula sa kapatid na Tapan, Lemistel Leonora Dato, Howdy, my dear Leonora, dyan sa bandang Dubai. Shout out with dyan at kumusta ng iyong apo, kumusta na yung iyong daughter mo dyan, at kumusta ang kalagayan niyo dyan. God bless you at in your family and ministry. Yes, palakpakan po natin sila dyan. At ganyan ang kanyang comment ay beautiful, blessed and beautiful Tuesday morning po Bishop and Ate Jean and Lola Biaya. Yes, narinig ni Lola Biaya at purihin natin Panginoon. Thank you so much and same to you all dyan. Yes, how are you my dear Tapana Agnes Aquino Javier from the United Methodist Church yan sa bandang Santa Teresita, Cagayan Valley. Shout out with dyan at God bless Aquino Javier family. Palakpakan po natin sila na dyan. Yes, at Bangon, Cagayan Valley, Isabela, yes, pinupo ng Isabela ng Cagayan at Gedi ng Nueva Vizcaya, Quirino, yes, purihin natin ang Panginoong Diyos at ang kanyang comment ay Amen, yes, Amen sa Panginoon. Patuloy po kayo na pagpalain ng Panginoon dyan sa Cagayan Valley, yes, palapakan natin mula sila dyan, Cagayan Valley, Luzon. Yes, hallelujah, praise the Lord. Gayon mula sa kapatid na Alma Monteberhen na Delion. How are you, my dear kapatid na Alma? Kumusta ng buong pamilya mo? Kumusta ng pinagkakabalahan mo? Ano bang pinagkakabalahan mo? Ikaw ba'y merong business? So ano ba yung ginagawa mo araw-araw dyan? Shout out with dyan sa bandang Olongapo City. Yes, Sambanes. At sila po'y kaanib po ng Jesus the Living Hope Methodist Church. Yes, ang kanyang comment ay mapagpalang umaga po, Bishop. Ate Jean, naway itong darating na 2021 more blessings and long life for all of us. Many thanks you Bishop at sa Right On Ministry. Love, love, love. Yes, love, love, love tayo lahat po Panginoon sa ating Panginoon. Yes, palakpakan naman natin ang comment na yan at ganyan ang buong pamilya ng Monteberhen, pamilya ng Delion. Hallelujah, praise the Lord. Yes, pagin ang Panginoon. Yes, kailan kayo tayo makakapunta dyan sa bandang Olongapo City, Subic. Yes, gimana sa nagbatid ng how are you my dear Bishop DSE Joe Vicente, Administrative Pastor ng Gift Methodist Church ng Tayabas City, Quezon, at gedi ng ating kasalukuyan na DSE ng Rizal, Laguna, Quezon na District sa ilalim ng Metropolitan Calabarzon Methodist Regional Conference. Shout out with Jan at God bless Vicente family and course your ministry and leadership to your district and local church constituents. Palakpakan natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment ay a feeling of safetyness. Yes, yan ang ating pakiramdam dahil sa pangangalaga ng ating Panginoon. Palakpakan naman natin ang ating mga feeling of safetyness and joy. Yes, hallelujah, praise the Lord. Ganyan na kanyang added comment ay good morning Bishop Lito, ang aking ka-birthday. Pero sa June pa ang iyong kairog sa buhay si Ate Jean. Gayon din naman Nanay Biyaya at sa inyo nakasama sa ipag-worship at nakikinig sa salita ng Diyos dito sa Ride On Ministry. Yes, kasabay mo sa birthday ng aking misis at gayon din malapit na yung birthday ng aking Lola Bia at malapit na rin ang aking birthday sa panahon po ng February, sa panahon po ng ganito. Yes, dalawa po ang aking birthday, February 7 at February 10. Yes, huwag yung kalimutan yan. Puri yung Panginoong Diyos, palakpakan natin ang ating mga sarili at hallelujah, praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon at nadagdagan na naman natin ang ating edad. Yes, hallelujah Panginoon. At ganyan ang kanyang added comment, Bishop Joe Vicente, walang-wala pero pakiramdam ay pag-aari ang lahat ng bagay. Hallelujah, palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes, hallelujah, praise the Lord. At amen at amen sa ating Panginoon. Though we are poor, we are rich because of what the Lord has done for us. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Yes. As natin ang ating dalawang kamay, sabihin natin at sa ating kasama dyan, showers of blessing. Yes, shower of blessing. At ganyan mula sa ating kapatid na Bishop Joe Vicente added comment, kahit hindi natin nakikita ang Panginoon at tayo nananampalataya o napakadakilang kalagayan pagkat tayo'y inaangkin, pinagpala, purihin si Yahweh. Palakpakan na naman natin ang Panginoon. Yes, hallelujah at praise the Lord. Yes, sorry my dear kapatid na Vilma Domingo dyan, kaanib po ng Pansol Methodist Church ng Pansol Diliman, Quezon City, Metro Manila. How are you at God bless Domingo family. Shout out with dyan, palakpakan po natin sila Domingo family.
Ang kanyang comment ay, good morning po, Bishop. God bless you always and your family. Thank you very much. And same to all dyan at dimulan sa ating kapatid na, how are you, my dear? Yes, Kumaring Lennon Alsaga ng Malabon City, Metro Manila. Shout out with Janet. God bless Alsaga family. Kumusta na yung anak mo? Magaling na. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment ay, good morning, Bishop Tangonan and family. God bless. Thank you very much and safety all dyan. Our my dear Beta El Gallego ng Kawayan City, Isabela. Shout out with Janet. God bless Gallego family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah. Praise the Lord. Ang ganda kaya dyan, kapatid na Bet, yung bagong SM City dyan sa bandang Kawayan City. At ang kanyang comment ay, good morning po, Bishop and family. Thank you very much. At gayon din po lahat po sa inyo dyan. How are you, my dear Reverend May Rose Rodriguez at Tandayo, isa sa mga magagawa natin dyan sa bandang Kakarong Methodist Church ng Kakarong Pandi, Bulacan, pero sila katila dyan sa San Jose del Monte City, Sen City, Bulacan. Shout out with dyan at God bless Rodriguez, Tanday family and Corsair family and ministry. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Ang comment ay, good day to all. Thank you very much. Alam mo, kapatid ng Pastor Mayros, namimiss ko na yung mga ginagawa mong kimchi. Yes. Saranghi at purihin ng Panginoong Diyos. Napakasarap kaya ang kimchi na ginagawa ng ating Pastor Mayros. Hallelujah. Praise the Lord. At bibili ako ng 2 kilo. Yes, kung gumagawa ka pa. Yes, mula sa ating kapatid na Bishop Joe Vicente added comment. Yes, amen. Napakahirap gawin ng lingkod ng Diyos ang iwan, ang pagkatawag. Mahirap pero kahanga-hanga ang pagkilos ng Diyos, kaya di kayang bumitaw, di maunawaan ang kagalakan, kahit may maraming kakulangan sa material na bagay. Hallelujah at praise the Lord. There is an unexplainable richness of God's blessings for us if we don't follow our will. Instead, give in to His will. Surely, we will experience His marvelous move in whatever situations we are in. Yes, indeed, palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang hawakan natin yan. Yes, how are you, my dear Cheryl Cruz? Kumusta ang buong pamilya niyo? Kumusta dyan sa bandang Dinalupihan na Bataan? Yes, tama ba ako, Dinalupihan Bataan? God bless Cruz family and shout out with Jen at palapakan po natin sila lahat. Cruz family. Ang kanyang comment ay amen. Yes, amen sa Panginoon. Hindi mula sa mga kapatid na yes, how are you, my dear Ronel Andicoy? Kaanib po ng Yes Living Water Methodist Church dyan sa bandang Barangay Kabgabi ng Maribeles, Bataan. Pero siya nagtrabaho dyan sa Okada, Manila, Pasay. Yes, shout out with Jan at God bless Andicoy family. Yes, palakpakan po natin sila lahat dyan. At ang kanyang comment ay, good morning po. Maraming salamat. Guide po lahat po sa inyo dyan. Ano bang schedule mo dyan sa bandang Okada, Manila? Kapatid na Ronel, at mapasya lang kita one time. Yes, hallelujah, praise the Lord. At din po na sa ating kapatid na yes, ang kanyang comment ay good morning po. Maraming salamat, good morning din. Yes, how are you, my dear Laura P. Pascual? Yes, top fan from Canada. Kumusta kayo lahat dyan sa bandang Canada? Yes, pag-ingat kayo dyan sapagat meron pong, ano bang tawag doon? Yung second wave ba yun? Sinasabi na meron na dyan sa United Kingdom at dumating na rin ba dyan sa bandang Canada? At ilang mga bansa, pakiingat po tayo mga kapatid sa Panginoon sapagat matindi ang laban sa panahon na ito. We are in a battle spiritually. Kaya pakiingat tayo at ating pong gamitin ang ating mga face mask, face shield. Pakiingat tayo sa ating mga kinakain. Yes, observe natin yung physical, social distancing. At alam niyo po ay health is wealth. Yes, prevention is better than cure. We have to observe the protocols as being implemented by the government na kung saan ay kabilang po tayo. Yes, palakpakan po natin ang Pascual na family at gayon din ang kabuuan ng Canada. Hallelujah, praise the Lord. Kumusta bang Pasko dyan? Marami akong kamag-anak dyan, kapatid na Laura, dyan sa bandang Winnipeg, Manitoba, Canada. Mga tangonan dyan, mga Gamboa at gayon din ang mga Rais.
Hallelujah. Praise the Lord ng kanyang comment. Maraming salamat sa mapagpalang salita ng Diyos at prayers, Bishop Lito Tangonan. Yes, welcome at maraming salamat din po sa inyong pakikibahagi sa ating Ride on the Ministry. Yes, mula sa kapatid na Tapan Agnes Aquino Javier added comment. Yes, pumalakpak daw tayo kasama ang ating puso na kulay blue. Yes, hallelujah at praise the Lord. At yung na kanyang added comment ay thank you po Bishop, welcome. Yes, maraming salamat din po at ganyan po sa lahat pa ng mga magko-comment after this live streaming. Thank you very much at pagpalain ng Panginoon. Ganyan mo lahat po sa mga nakibahagi na di man natin mabangkit ang kanilang mga pangalan. Purihin natin ang Panginoon Diyos pero kitang-kita ko yung mukha ng ating kapatid na Tita Corazon Navarro dyan sa bandang Capitol Methodist Church ng Sito Balanga, Bataan at Shuttle Regent. Palakpakan po natin na Navarro family. Hallelujah at praise the Lord. At gayon po sa bawat isa sa inyo at purihin ang Panginoon at pakaingat po tayo sa araw-araw at magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod. At ngayon ay tanggapin natin ang napakasaganang pagpapala ng Diyos amang patuloy na pag-ibig, pagliligtas ng ating Panginoon sa Kristo at gayon din po ang pag-iingat, pagkikisa, tanglaw ng Kanyang banal na Espiritu sumatin lagi mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Kayo din ang Ride on Ministry, ang pansamantalang nagpapaalam po sa bawat isa sa atin na kung saan ay 10 minuto ang nalalabi bago mag-alas 11 po ng umaga. At may we enjoy the food that we are going to cook or nakaanda na sa ating mga lamesa at may we enjoy it at gayon din ang huwag natin kalimutan ng mga kinakasangkapan ng Panginoong Diyos na mga farmers, mga fishermen, mga maggugulay, mga nagkakalaga ng mga kahayupan at gayon din sa lahat po ng mga dinadaanan niyan sapagkat sila po ay kinakasangkapan ng ating Panginoong Diyos hanggang sa makarating sa ating mga kardero, sa ating mga sa ating mga palayok at gayon din sa ating mga hapagkainan. Yes, lahat sila ay pagpalain ng Panginoon sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. And of course, simultaneously, may we enjoy the whole day, ano man ang ating gagawin at gayon din sa pong magdamag sa ating pagtulong. At purihin natin ang Panginoong Diyos, siya pong ating kasama lagi. At purihin natin ang Panginoon at gayon din ng Ride on Ministry ay patuloy po na kayo po ay pinapanalangin. At magpalakasan po tayo sa isa't isa, magpanalanginan po tayo. Huwag po tayong tumigil na lumalapit sa ating Panginoong Diyos. Kaya magkita-kita tayo muli sa mga susunod na episodes ng Ride on the Ministry na kung saan ay ito po ay ginagawa natin. Yes, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Yes, ano bang date sa ngayon ay 29 ngayon at gayon din po bukas ay alas 9 po ng umaga at purihin ng Panginoong Diyos at gayon din sa 31 po ay ito po ay alas 10 ng gabi sa ating New Year's Eve Renewal and Holy Communion na Divine Worship Service. We need to renew our faith, ang buhay natin, ang pamilya natin at gayon din ang ating lalakbayin sa bagong taon. At sa ating pag-renew na yan ay makibahagi tayo sa banal na hapunan ng ating Panginoong Hesus Kristo. And then after that, ating gawain ng 31 ng Ride on Ministry ay patuloy po ang kanyang regular na ginagawa na intercessory prayer ministry at ipanalangin po natin ang mga ito. At panalangin nyo rin po sapagkat ako po ay naimbitahan din na speaker ng New Year celebration ng Church by the Highway. Ito po ay December 31. Yes, December 31. At ipanalangin po nyo na ito po ay magimatagumpay alas 6 po ng gabi. At gayon din ng January 1 ng alas 9 ng gabi. Ito naman po yung sama-samang tagabataan laban sa COVID-19. Ito po ay pagpalain din ng Panginoon at pangunahan niya at pagpalain ng itong Church by the Highway at gayon nila ng mga churches at lahat po ng ginagawa ng sama-samang tagabatan laban sa COVID-19 at sa lahat po ng gawain ng mga churches sa buong mundo na pinapangunahan ng mga lingkod ng Diyos at gayon din ang mga pagigisa ng lahat po ng mga kaanib at purihin natin ang Panginoong Diyos.
Kaibalik natin lahat po ng papuri at pasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na ito at babay po sa bawat isa sa atin at hallelujah at praise the Lord. Amen at amen sa ating Panginoon.